maliit lang. Tapos malikano yung sa itaugan. Pero ano yung oras na pinakadelikadong puntahan nyo ngayon? Ngayon, Doon pa may light. Yung dagat, pag gumagamit ko ng mga mas malaki na doon ang butas niya. Malaki yun. Mapapansin nyo dito, etong flag ng ibang bansa na nakasabit dito sa bahay na nandito sa gilid nitong dagat. Wala po tayo sa ibang bansa. Dito po tayo sa hilagang bahagi o sa pinakadulong hilagang bahagi netong Mindanao kung saan makikita ang pinakadulong bahagi naman netong Visayas at yung mga islang nasasakop netong silangang Mindanao. Yan, so nandito po tayo ngayon para bisitahin ang isa sa mga lugar na talaga namang naging usap-usapan dito sa internet dahil nga sa nung nag-post tayo ng lugar na kumuha mula doon sa dagat ng Matnog ay marami yung mga nag-message sa atin, nag-comment na isa din sa mga pinaka-kinatatakutang bahagi ng dagat ay nandito sa Mindanao. At yun po yung bibisitahin natin ngayong araw. Dito lang sa gilid na itong kalsada, makikita po natin itong Battle of Surigao Monument. Maliban dito sa makasaysayang lugar, ay tanaw din po natin dito ang napakagandang baybayin na pumapalibot dito sa Surigao City. Mula doon sa likod na itong mga kabundukan hanggang dito sa kabila kung saan makikita yung daungan ng Surigao ay talaga namang napakaganda ng baybayin. So, bawat layer nitong monumento, may mga mababasang ganito. Ito, the timeline of the Battle of Surigao State. So, nakasulat dito yung mga naging kaganapan noong panahon ng World War II dito sa bahaging ito ng Pilipinas. Meron dito nakasulat yung mga destroyer, yung mga battleship na ginamit at na-involved dito sa labanan. Para sa mga magpupunta dito, bibisita dito sa Surigao City, maaari niyo pong basahin at unawain kung bakit nga ba may ganitong monumento dito sa Surigao City. Tingnan niyo naman kung gaano maganda itong kalsada dito sa Surigao City. So yung iba yung na-imagine pag halimbawa Mindanao, underdeveloped, delikado yung mga lugar, pero pag halimbawa nakatungtong ka na dito sa Mindanao, halimbawa na lang dito sa Surigao City, ay bubungad sa inyo itong mga naggaganda ang kalsada. So ilan po ito sa mga dahilan kung bakit marami yung mga nai-inlove na manirahan, mamasyal dito sa Mindanao dahil nga sa mga ganitong development. Mula doon sa Punta Pilar, netong Surigao City, ay pupuntahan po natin yung Coastal Barangay na nandito lang sa kabila netong lungsod. Itong mga nakaraang taon lang, na-feature natin yung kanilang floating village, yan, yung mga floating houses, at talaga namang marami yung napahanga dahil sa dami ng mga bahay na nandito sa ibabaw ng tubig, napapanatili nila yung kalinisan. Nasa may 20 minutes lang yung travel natin mula doon sa Barangay Punta Pilar at narating po natin itong Coastal Barangay netong Surigao City kung saan tayo sasakay ng bangka patawid doon sa Bitaugan. Dito po pala tayo sa Barangay Balibayon. Doon sa kanila yung Barangay Dayasan kung saan yung lugar na pinuntahan natin itong mga nakarang taon. Plano-sanin natin, doon tayo sasakay ng bangka sa may Dayasan, pero dahil nga sa dito tayo tinuro ng mapa at ito yung nakita natin na meron tayong maayos na mapagpaparkingan itong sasakyan, kaya dito na tayo sasakay ng bangka. Dito sa Surigao, sir, dito sa Bitaugan lang ba makikita yung mga ganitong kalaking ilog? Siya ang pinamakalaking lilo. Yung sa live, medyo maliit lang. Tapos malikano yung sa itaugan. Pero ano yung oras na pinakadelikadong puntahan nyo ngayon? Ngayon, Doon pa may light.
gamay ng dagat. Pag bumaba gamay ko yung mga 8, mas malaki na doon ang butas niya. Malaki yun. Tingnan mo yung mga kato nila, oh. Yung sumusuporta dito sa gilid ay itong mga stainless. Yan. So, mas matibay kumpara sa kawayan na karaniwan na natin makikita sa mga bangka. Dito, stainless. So, yung bangka na sasakyan natin, yung kulay dilaw, at sakto din yung laki niya. Ito si Sir Rolando, yung bangkero natin ngayon. So, gano'n po makalayo yung bitawgan mula dito? Pagkain na sir, mga kumasuras. Gano'n po makadelikado yung dadaanan nating dagat? Dahil kasuog ka rin. Manira mo sa pantalan. Wala yung ratak pwede panira. So, distansya tayo doon sa lilo? Oo. Dito pa lang, haramdam na po natin yung lakas ng current nitong dagat. Kaya yung gagawin po natin ngayon, dito tayo dadaan sa may dayasan, then exit dito sa kabila. Kasi kung dito tayo dadaan sa open sea, ay lubang napakadelikado. Andito na po tayo ngayon sa bahagi na ito ng dagat, na kung saan mapapalimutan tayo ng whirlpool. Grabe, hinihigop na itong bangka na sinasakyan natin. Makikita nyo itong patag na to, ito po yung binubugahan ng whirlpool. Habang yung maano naman na part ay doon humihigop ng tubig. So dito, hindi lang medyo, kundi nakakatakot talaga. Itong parte ito ng dagat. Yan po yung whirlpool, no? At ito po yung isa. Ito po yung isa. Grabe. Sobrang dami ng video dito. Kung alam nyo lang kung gaano nangangatog yung tuhod ko ngayon. Grabe, hindi ko inaasahan yung ganung tanawin habang papunta tayo dito sa Bitaugan. Ang akala ko kasi, nung una nating napuntahan itong barangay bago makita yung mga whirlpool. Pero, dito pa lang, grabe o tingnan nyo, habang papunta dito sa barangay, ay nadaanan natin ang Santa Makmak na umiikot na parte ng tubig. Sa mga ganitong oras daw, yung pinakadelikadong dumaan sa bahagi nito ng katubigan. Kasi mula ngayong oras, umpisa na hanggang mamayang hapon yung pagbaba ng level ng tubig. Kaya ganito kalakas yung mga umiikot dito na lilo. Tingnan nyo naman, ha? Hindi po ganun kalakas yung hangin at hindi po ganun kalakas yung alon. Pero, pansin nyo dito, yung paglugyog o yung paggalaw ng itong mga bangkang nakadaong dito sa kanilang daungan. Yung current na nagmumula dito sa kabila, yan, hindi po yan ilog. Hindi mga bakawan po yan. At sa kabila niyan ay dagat din. So yung tubig na nanggagaling doon sa kabila, pumupunta dito. At yung tubig naman na galing doon sa kabila, napupunta din dito. Kaya dito nagtatagpo yung magkaibang current na itong dagat. Kaya yung resulta ay malakas na ikot ng lilo. Kailan po ba lumalaki yung lilo? Pwede pa yung buwan at saka walang buwan. Buwan mag-umpisa yung laki. Tapos depende sa buwan din. May mga June, kadalasan hanggang December. May naano na din dito ng mga bata na sumakay sila sa ano, yung parang styrofoam na manginumit. Hindi nila alam yung
Nilalagay nila rin yung lubid sa parang angkla, nakahatak, yung tinakuha lang ng mga magulang dun sa unahan. May inaano rin din dyan, yung ninong ko, kumukuha siya ng gabalon, pauwi na siya, yung pamilya niya, yung bangkang sinasakyan niya, yung walang katig na bangka, yung bandong, tumagilid, tumaog. Pagtaog ng niya, malakas yung halo na yun. Pumunta siya dito hanggang dyan sa baba. Dami na daw siya ng hangin sa ilalim. Kasi ginaganon siya ng Nasa gitna mismo siya ng hilo. Oo, doon sa ilalim. Kaya may pumapasok na hangin. Sabi niya eh. Ayan, so medyo malawak din pala itong isla. At itong bandang to, ng Bitaugan, dito natin makikita yung kumpul ng mga kabahayan. Ang sa unahan, matatanaw po natin itong Nunok Island at itong Barangay Talisay. So matatanaw din po natin dito itong mga naglalakihang barko na ginagamit sa pagmimina. Yung sa kabila ay may mga kabahayan na sakop din ng Surigao City. Dalawang barangay sa gilid lang na itong delikadong dagat. Nakita niyo naman kung gaano kadami yung mga lilo na nandito lang sa gilid na itong mababaw na parte ng dagat. Kaya makikita po natin dito sa baybayin na itong Bitaugan itong mga bangka na ginagamit ng mga mangingisda na nakadaw ngayon. Madalas sila dito nangingisda tuwing gabi kasi sa gabi kalmado yung tubig dagat, pwede silang sumisid dahil nga sa mahina na yung mga lilo na nandito sa harap na itong Bitaugan. Napansin ko dito na maganda yung kalsada nila. Kasya dito yung 4 wheels na sasakyan. Pero pagamat ganito kaganda yung kalsada, tatatlo lang daw yung motor na nandito. Walang 4 wheels. So yung motor na yun, yun yung ginagamit kung halimbawa dito sa kabila dumadaong yung mga bangka na may kargang mga produkto at dadalhin dito sa kabila. Yung kuryente nila dito ay nanggagaling doon sa mainland at meron lang mga dinaanan yung poste na mababaw na parte ng dagat o dumaan dito sa magkakatabing isla mula doon sa Surigao City. One of my favorite ways to cut down on study time is to use AI tools. This is where Grammarly can help. Just open up Grammarly and ask it to help you to brainstorm topics. Then tell Sabi nila, nung una lang ito pag, ilagay sa paspasan, yung mapakalang pa, kasi akala ba ito, yung ba yung pa, na parang nasira yung pa, yung naglagay. Tapos sa panaginip ba, nagkaramdam. Nilagay na lang dito sa search. Yung malaki yan, maliit lang ba yan? Kaya yung sukat niya, tingnan mo din mahaba. Kasi darating yung mga taon, tataas yan. Kasi yung sukat niya ng mga yung i-position siya, hindi na siya kakasya, bawat taon. Kasi bawat taon lang ito nilalabas. Yung pag-pista, minsan pag may nagpapanagin, nilalabas ito. Tapos sa luwan lang talaga ito, i-position dito sa pantalan na yan doon sa dulo sa pinunta natin. Dito may nalaman akong kakaiba. Kasi maliban dito sa mga naglalaki ang whirlpool o lilo dito sa dagat. Dito din, sa Bitaugan, sa loob na itong kapilya, makikita natin ang milagrosong bato. Pasok tayo. Dito sa loob, maliban sa karaniwan na natin makikita sa mga ganitong simbahan, tulad nitong cross, itong Pong Nazareno, Santo Niño, at iba pang mga santo na karaniwan na natin makikita sa simbahan, meron din sila dito milagrosong bato na nandito din sa altar. Ayan o. Sa dami ng mga kakaibang kwento tungkol dito sa bato, maraming mga nagpapatunay na taga rito sa milagrong na idulot ito. Kaya napunta siya dito sa altar ng simbahan. Iglesia ng Batahalang Buhay. So, kala ko kanina, simbahan o sambahan ng mga INC. Pero may cross kasi sa taas. So, ibang reliyon daw siya, pero hindi siya Katoliko at hindi rin Iglesia ni Cristo. Talaga namang kakaiba yung mga nasaksiyan natin dito sa Bitaugan.
Bitawgan, mas malala pala o mas malaki pala yung mga lilo na nandito sa bahagi nito ng Mindanao kumpara din sa Matnog na napuntahan natin dati. Kung doon delikado, dito pinaka-delikado, lalong-lalo na sa mga hindi pa ganun kakabisado etong lugar. So ngayon nakikita po natin yung mga bangka na nandyan na. Kasi nga, medyo mahina na yung mga lilo, kaya na nilang labanan yung puwersa ng umiikot na tubig. Kaya yung mga mangingisda ay unti-unti nang pumupunta dito sa dagat para mag-umpisa ng manguhuli ng isda. At ayon sa mga bangkero na nakausap natin, ngayon daw ay mas safe nang bumalik sa Surigao. Kumpara kanina na delikado, nakita nyo naman sa ating video na talaga namang nakakatakot yung nadaanan nating galaw ng dagat. Sa dami ng mga napunta nating delikadong lugar, dito, nangatugong-tugog ko. Lalong-lalo na nung nadaan tayo sa malaking hilo. Parang hinihigot tayo papunta sa gitna. Napakadelikado nun kasi pag halimbawang mahatak tayo sa gitna, ay mahirap ng malabanan yung puwersa ng umiikot na tubig. At posible, pag halimbawang nahihigot tayo, dito na tayo sa kabila umahon. Dahil nga sa etong bahaging to ng Mindanao, maraming mga makikipot na parte ng dagat na minsan lumalakas yung current dahil nga sa konti lang yung tubig na nakakadaloy. Tulad na lamang dito, pag halimbawang low tide, ay mas kumikipot pa o sumisikip pa yung daanan ng tubig dahil para lumakas yung current at mabuo yung mga malalakas na lilo. Ayan, so dito dahil nga sa napapalibutan na itong Bitawgan ng mga nagagandang lugar tulad na lamang ng Siargao, Dinagat Islands at iba pang isla na nagtataglay ng mga mapuputing buhangin kaya hindi masyadong napag-uusapan itong Bitawgan. Nalaman na lang ng tao na mayroong mga malalaking whirlpool o lilo na pumapalibot dito sa lugar. Doon lang biglang naging usap-usapan itong Bitawgan dahil nga sa delikadong dagat na madadaanan papunta dito. Kaya naging usap-usapan para sa mga bangkero, sa mga naglalayag na barko, etong kanilang dagat. So hindi mo masabi dito na ganitong oras ay maganda yung kondisyon ng dagat dahil nga sa pabigla-bigla yung pagsusulputan ng mga malalakas na lilo, lalong-lalo na kung halimbawang full moon. Pag full moon kasi, todo yung high tide dito at todo din yung low tide. Inihila kasi ng buwan yung level ng tubig dagat, kaya ganun na lang kalakas yung lilo kung halimbawang nagpapakita siya sa full moon.